Nehemias Kapitulo 4, and the titles ng ating pag-aaralan ngayon, this chapter it's about defending against the enemy's attack. Defending against the enemy's attack. Nehemiah chapter 4. Ang Israelita dito ay under attack. Now, at first, napansin natin dito sa salita lang, pero nabasa rin natin later na sila ay under attack na talaga. Aatakin na sila na kung saan the enemies are trying to destroy them. So, dito may dalawang tao na minention that are coming against sa mga Israelites, and nagsimula sila sa pag-trash talks. Now, tingnan po natin ang unang bagay dito sa kwento, yung pag-atake ng mga kaaway ng Israelita. Now, there are fourfold attacks na nangyari dito. Una, gustong maghasik o magtanim ng takot sa Israelita itong mga kaaway nila at ma-intimidate sila. Tingnan niyo sa verse 1, nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. So, now, mocking ay nag-starts, as you see dito sa even sa verse 1, but verse 2 sabi dito, sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyo sa loob ng isang araw. Akala ba nila ay magagamit pa nila ang mga nasusunog at nadudurog na bato roon? And isa pang pag-atake is ang doubts. Gustong maglagay ng doubts sa kanila itong mga kaaway nila. Notice sa verse 23, kaya't ako ang aking mga kasamahan, mga taon at mga bantay, laging nakanda at laging may hawak na sandata. So, they're trying na takutin sila, maglagay din ng kaguluhan. Notice with me sa verse 7 and 8, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Ammon at Ashdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit, nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. So, si Nehemiah at ang mga tayo dito na natiling tumindig sa kanilang ginagawa. Nag-stand sila. So, dito na basa natin na si Sanballat at si Tobias ay pumunta sa lugar na ito upang guluhin, imak ang mga Israelita, si Nehemiah at mga Israelita upang mahinto ang gawain ng Diyos. Now, sino si Sanballat? Si Sanballat po ay hindi Hudyo. Siya po ay gobernador ng Samaria. At ang kasama niya ay si Tobiah. Isa siyang Ammonita. Siya ay nagre-representa sa east ng Israel na kung saan ngayon ay tinatawag ay Jordan. He is also an enemy ng Israel. At dito dinagdagan niya pa o ginatungan niya pa yung apoy. Ginatungan niya para mas lalong mag-alab ang apoy, or mas lalong niyang minak ang mga Israelita, si Nehemiah at mga Israelita. So, nagtanong si Sanballat, sino ba sa akala nyo kayo? Sino ba itong mga Hudyo na ito sa akala nila? Kala ba nila pagtayo sila ng syudad? Ano ang pinaggagawa nilang, walang kwentang pinaggagawa nila. So, kung ating i-rephrase, so, at sinasabi niya, kahit yung maliit na packs ay kapag pinalunan lang itong pader nila, ay babagsak ito kaagad. So, dito ay may trash talk na nangyayari. And deep inside, galit kasi sila sa mga Hudyo. Ayaw nila sa mga Hudyo. Galit sila sa kanila. And ang ginagawa nila dito ay para mapahinto. Ito ay taktika nila para mapahinto ang mga Hudyo sa pag-build ng wall ng kanilang syudad. So they're just trying to build their lives, diba? Galing sa pagkawasak, lahat sira ang mga building, temple, lahat sira dito sa Jerusalem, and they're trying to build the city, ang mga walls, ang mga sira, and even ang kanilang buhay. But may mga tao na ayaw, oppose sa kanila, dahil galit sa kanila. If we will replace para ba sinasabi, hindi namin kayo gusto, and hindi namin gusto ang inyong ginagawa. And so alam ito ng mga Hudyo, itong taktika nila na trash talk.
Kasi para lang mapahinto ang kanilang ginagawa. And alam nila that itong salita nito ay pwedeng escalate sa pakikipag digma. So nabasa natin na may hawak na sila ng mga habang nagtatrabaho, dito yung pala, nandito yung sword, or nandito yung martilyo, nandito yung sibat. So, o yung pana. So, alam nila na ito pwede mag-escalate sa war. So, and therefore, yung mga Israelita ay nagbantay. Nagbantay sila sa maaaring pag-atake ng kaaway. So, ito yung mga attacks, fear, doubt, confusion, mockery, intimidations. Ito yung ginagawa ni Sanballat at ni Tobias. So, ito naman po ang sagot ng mga Israelita. Tingnan niyo po, balikan po natin sa verses 6 to 9. Lalo kami nagpatuloy. Take notes, dito yung word, lalo kami nagpatuloy. So, ito po yung tanong, kapag, if the enemy is trying na i-discourage ka, nagpapatuloy ka pa, lalo ka bang nagpapatuloy, o isang discouragement lang na binabato ng kaaway, ay hindi ka na nakapagpapatuloy sa pagpapagamit, or sa paglilingkod, or sa pagsunod sa Panginoon. But notice with me, verse 6, lalo kaming nagpatuloy. The more na nandoon ang discouragement, nandoon ang pag-atake, lalong nagpatuloy sila sa pagtatayo ng pader. Kaya hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalita nila sa Sanballat, Tobias at ang mga taga-Arabia, Ammon at Ashdod na halos buo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas dito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayan ng Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. So, ano yung tugon nila sa pag-atake ng kaaway, sa discouragement, sa paglalagay ng kaguluhan sa kanila, sa doubts. So, ang tugon nila ay, ito po, pananalangin. Prayer. Ito ang una na dapat na ginagawa at hindi huling option sa buhay ng Kristiyano. Ito ang pinakauna palagi. Sa tuwing may pag-atake sa buhay natin, kapag may ina-atake tayo ng kaaway, hindi dapat ito ang huli, ang pananalangin, kundi ito dapat palagi ang una, ang pananalangin. So, ito yung nag-response sa verbal na assault ng mga kaaway, sa banta ng mga kaaway sa kanila, was to pray. Naiintindihan nila na ang mabisang sandata laban sa kaaway ay ang prayer. Nanalangin sila, naiintindihan nila kung gaano kahalaga po ang prayer sa kanilang buhay. At yun din po dapat ang maintindihan po natin, na mahalaga po ang prayer sa ating buhay. We need to understand the importance of prayer. We need to be praying people. Di po sleeping people, gaya po ng mga alagad sa Garden of Eden, but we need to be a praying people. Yung mga Israelita na nalangin sila under attack sila. At na-realize din nila na kailangan nilang depensahan ang kanilang family. Hindi lang kasi ang goal, ang mga pag-repair o pag-aayos ng mga building ang nakasalalay dito, at hindi lang kanilang mga sarili, kundi pati rin po ang kanilang mga pamilya. Kaya napakahalaga po na kailangan nilang depensahan ang kanilang pamilya at ipanalangin. Tingnan niyo po sa verse 14, natawan po natin yung sandali, verse 14. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naron, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. So, napansin niyo po, hindi lang dito nakasalalay ang mga building, ang Jerusalem. Nakasalalay dito pati ang kanilang pamilya. And before we close this study, dito rin tayo magtatapos na kailangan natin maintindihan na kailangan natin proteksyonan ng ating mga anak, ang ating pamilya. Kailangan natin silang depensahan laban sa pag-atake ng kaaway. Una, anong tugon natin kapag tayo inaatake ng kaaway? Prayer. Pangalawa, kapag under attack tayo, kapag may mga discouragement, kapag may takot na nilalagay ng kaaway, whatever na at pag-atake ng kaaway sa buhay natin. Pangalawa, napakahalaga to keep ourselves busy with
work for the Lord, sa gawain na para sa Panginoon, busy sa gawain para sa Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 6. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader. So, nakapahinto po ba sila sa paggawa? Hindi po ito ang mababasa natin, hindi po ba? Na nagpatuloy sila sa paggawa. Alam niyo po, kapag hindi ka busy para sa Panginoon, if you are not involved sa gawain ng Panginoon, then something else ang pwedeng maging busy sa buhay natin. And diyan na pwedeng makapasok din ang kaaway because the enemy will use yung mga bagay na kung saan ka busy na maliban sa labas sa kalooban ng Diyos to discourage you para pabagsakin ka. Pero pag busy ka sa gawain sa Panginoon, it's like na siguro sa young people, instead of ang ginagawa mo lang is yung ML sa bahay, and yet there's fellowship sa simbahan. Hindi ka nag-attend kasi nag-ML ka lang sa bahay. So, what does it help you sa iyong spiritual? Does it strengthen your spiritual relationship with the Lord? I don't think so. Mas lalo lang gagawa ka ng mga dahilan just to entertain yourself and not to be involved sa gawain ng Panginoon. So that's only one of many examples, ways ng kaaway para pabagsakin ka. And hindi mo napapansin na dahan-dahan ka ng pinababagsak. And yet, oftentimes ka nag-attend, and yet when you share kasi mainit ka, ini-encourage mo, but many times na you are not encouraged because you are busy with something else na hindi po in line sa kalooban ng Diyos. So be careful, keep yourselves na maging involved sa gawain ng Diyos. These are things na makatutulong sa iyo spiritual at ma-overcome kung ano man ang mga kahinaan natin sa ating sarili. Kapag under attack tayo, una, prayer. Pangalawa, keep yourselves busy with work for the Lord. Pangatlo, focus po sa Panginoon. Focus sa Panginoon. Tingnan nyo sa verse 14. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom sa lahat ng naron. Huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin natin dakila at mangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan. So, dito itinuro ni Nehemiah ang mga tao sa Panginoon. Focus on the Lord. Dakila siya. Makapangyarihan ang Diyos. Huwag kayong matakot. And so, kapag hindi tayo nakapokus sa Panginoon, magpo-focus tayo sa discouragement ng buhay. Magpo-focus tayo sa problema. Magpo-focus tayo sa pagkatakot. Magpo-focus tayo sa mga bagay na magpapabagsak sa ating pagsunod sa Panginoon. Tandaan niyo po, kapag hindi tayo nakapokus sa Panginoon, magpo-focus tayo sa mga negatibong mga bagay na magpapabagsak sa atin sa pagsunod sa Panginoon. And our flesh loves to focus sa mga negatibo, lalo na pag mga negatibo, gustong-gusto ng laman yan, palaging gustong i-magnify ang mga negatibong mga bagay. At minsan natatakpan na ang Diyos, natatabunan na siya, imbes na sana matabunan ng Diyos ang mga discouragement sa buhay natin. Naintindihan niyo po? So, ito po ang mangyayari kapag hindi tayo naka-focus sa Panginoon. Now, ito po, nais ko pong tapusin sa panguling punto. Kung ano ang tugon natin pag under attack tayo, is kailangan natin proteksyonan ng ating sarili at ang ating mga loved ones. Tingnan niyo po sa verses 11 to 13 po, basahin ko po muli. Akala na ang aming mga kaaway ay hindi na namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksan nila kami at mahinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masasamang balak. Kaya nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawain ito ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. So, now, dito may practical na ginawa sila.
after ng kanilang prayer is kinuha nila yung mga swords nila, ang kanilang bows, at pinosisyon ni Nehemiah ang mga tao sa iba't ibang lugar upang magbantay, maging handa kung sakaling sila ay salakayin. So, kasi hindi lang ang kanilang trabaho nakasalalay, kundi ang kanilang mga pamilya. Hindi lang sila ang kanilang sarili, kundi ang kanilang pamilya. Now let's jump sa verses 16 and 17. Tingnan po natin. Simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader, at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbigay ng kanilang lubusang tulong. Sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasa ng kanilang dala, at sandata naman ang hawak sa kanilang kamay. So mahirap po yun, di po? Siguro pag napapala, pala isang kamay habang nakakahawak dito yung pana or ang sword. Hirap nun, hindi po ba? Pero kailangan nilang gawin yun kasi kailangan nilang maging ready na proteksyonan ang kanilang mga pamilya, yung kanilang loved ones. And your family po their family para sa kanila is worth dying for. Kung meron man na, of course, higit sa lahat, ang pinaka-worth dying for ay para po sa Panginoon. To live is Christ, to die is gain. So, worth dying po, kahit mamatay po tayo para sa Panginoon, worthy po yun. Tama po. Pero worth dying din po ang ating pamilya. Kung sakaling atakihin ang family mo, hindi, tatayo ka lang. Titingin. Of course, ipagtatanggol mo ang iyong pamilya. Tama po. Kala ko ba, pastor, kapag sinampal ka sa kabila, ilagay mo din ibigay mo yung kabila. So, kapag tinira, kahit patayin ka, so, ako din patayin mo. No, hindi po, ito po in context of defense, hindi po in context of offensive. Intindihan niyo po? Na aggressive na pag ikaw ang mag-aatake. Okay? Hindi po, it's in the context of defense para sa iyong sarili. Of course, hindi ka tatayo. And we love our family, tama? So, it's foolish na tatayo lang po tayo at titingnan lang po na papatayin ang ating family. Tama po? So, it's in the context ng pagdepensa. Hindi rin po nadidepensa na, kumbaga, kasi marunong ka sa karate, and hindi, kung maaari pang maiwasan, hindi, kasi depensahan ko sa sarili, diretso ka, aatake ka agad. No. Kung ito po ay sa punto ng kinakailangan. So, but then, again, ito po, nais ko pong bigyan din ang ibang-ibang pag-atake na nangyayari po ngayon sa buhay Kristiyano. Una po ay yung physical na attack. Marami pong mga Kristiyano ngayon ang namamatay dahil maraming mga tao na ayaw kay Jesus at ayaw po sa mga Kristiyano. So, may mga Kristiyano na mga Kristiyano na pinapatay sa iba't ibang panib ng mundo. They experience persecution. May mga pinupugutan ng ulo, may mga binabaril sa ulo, may mga tino-torture kasi may country na ayaw ng Biblia. So, and Jesus told us na kung kayo'y usigin ng mundo o kamuhian ng mundo, tandaan ninyo na ako ang una na kinamuhian ng mundo. Walang estudyante na nakakahigit sa kanyang guro. That means na kung ano ang naranasan ng ating guro sa mundong ito, ay mararanasan din ng mga followers. Kung hindi mo yung nararanasan sa mundong ito, then malaking tanong po yun. Kasi sabi ni Jesus, kamumuhian ka ng mundo. Kung hindi ka kinamumuhian ng mundo, ibig sabihin kaibigan mo ang mundo. Amen? So, what I mean is, kaibigan, you are compromising, sinasang-ayunan mo ang mundo. So, now, meron din pangalawang pag-atake, yung spiritual na attack.
Yun po yung discouragement na ayaw mo nang magpatuloy sa pagiging Kristiyano. Naalala nyo na may spiritual warfare. Last time na pag-aralan natin na may pag-atake sa ating spiritual. Kailangan natin isuot ang whole armor na pinagkaloob sa atin ng Diyos, pananampalataya, ang salita ng Diyos. Pero ito rin po, nais ko rin na bigyang pansin ninyo ang pag-atake mula sa ating kultura. Ngayon, I think last 2 months ago, nasa Calbayog ako and we parked sa yung tricycle sa harap ng Novo. And then nabigla ko nang nagkaroon ng parade. Nakabikini na tinatawag nilang sirena. You know what I mean? So, and then, para bang sa iba normal na lang ito. And you know what, yan na, may nag-send na message sa aming grupo and it says, sa katapusan, siya po sa katapusan na message is from senador na Kristiyano. Sabi niya, pag-pray niyo po dahil ngayon, isinusulong na rin po ang binabalik po, may isang kandidato na kakandidato po siya sa sunod na eleksyon at siguro gusto niya na magkaroon ng puntos sa mga grupong ito. Ngayon, isinusulong niya yung bill na anti-discrimination. So, pag nagsalita ka about nagsalita ka ng Word of God about sa kasalanan ng ito about sa yung LGBTQ, di ba, yung gay anong tawag doon na same-sex marriage, then ito ay pag naipasa pwede kang kasuhan. So ang iba na tatakot, mapipigilan na magsalita ng salita ng Diyos, magbahagi about sa kasalanan ito. So bill is trying to pass. Many people is legalizing it. Trying na ipasa ito sa Senado. No, isa pa po na isinusulong sa kultura natin. Baka nakalimutan nyo na ibig sabihin dito kailangan natin mag-stand at manalangin is yung divorce na isinusulong ngayon na ipasa na pwede na maghiwalay ang mag-asawa. Divorce. Ito pa po mag-ingat po kayo. Guys, kung sabihin sa inyo, may palabas ngayon sa TV about sa demonyo na pwede pala siyang maging mabait. Sino ang nakakalam ng film na ito? Wala. Later, malalaman nyo, ipapalabas na ito. Na may isang bata na nagsulat tapos na tinangay yung papel niya sa demonyo kay Satanas. So nabasa niya yung Satanas tapos pinuntahan niya yung batang ito. Gusto niya maging masama yung bata nito kasi kukunin niya yung kaluluwa. Pero ang nangyari, it turns another way. Si Satanas ay naging mabait. So they're trying to i-twist ang inyong mga ulo, ang salita ng Diyos. Never mention the Bible na naging mabait si Satanas. Okay? Sabi sa Bible, the enemy has come to kill. Diba? Pumatay, magwasak. To kill, steal, and destroy. So be careful sa mga tinitingnan nyo sa social media because the enemy can use social media to twist your mind. Kaya minsan yung mga pananaw natin, mas pananaw na ng mundo kaysa sa salita ng Diyos. Okay? Pero if you are seeker, binabasa po natin ang salita ng Diyos, then hindi ka madaling ma-deceive ng sanlibutan. So, yun yung pinitwist ngayon sa palabas na ito na si Satanas ay magiging mabait. So, kaya na lang mag-search kung anong palabas ito. So, our children po, tingnan nyo po ang kanilang mga tinitingnan, mga magulang, tingnan nyo po, tinitingnan nila sa social media, monitor them. Ang kanilang makipag-conversation po kayo sa kanila.
kung sino, kung ano ang tinitingnan nila, kung kanino sila nakikipag-hangout, kasi kung sino ang kanilang mas pinakikinggan o ina-hangout, anong klaseng ina-hangout ang kasama nila, maaari pong matwist ang kanilang isipan. We trust them. Grabe ka, pastor, hindi daw nagtitiwala. Hindi ang sinasabi mo, huwag kaming pagkatiwalaan. Of course, we trust our children, pero hindi tayo nagtitiwala sa sanlibutan. Okay? So, you should know. Eh, sabi ng mga anak, stricto naman ito. Ang daming rules. Stricto. Children, we just want to protect you because the world wants to destroy you. Freedom is not about gawin. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang gawin ang gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay gawin kung ano ang nararapat. Naintindihan niyo po? Sa ibang kalayaan, kapag ginawa ko ng gusto ko, lahat ng gusto ko, natutupad, ginagawa. Hindi yun ang tunay na kalayaan. Mas lalo ka lang makukulong sa kasalanan. Kagapusin ka ng kasalanan. Akala mo kalayaan, pero ang dulo ng kapahamakan. Paglayo sa Panginoon. Ano nangyari sa prodigal son? Nang lumayo siya at gustong gawin ang gusto niya, naging maganda ba ang kanyang buhay? Pinagpala ba ang kanyang buhay? Balik kayo sa salita ng Diyos. Walang tao na naging maganda ang buhay na nagpatuloy sa kasalanan. Walang taong nagpapatuloy sa kasalanan o lumayo sa Panginoon na naging maganda ang buhay. Naniniwala ba kayo? Amen? O kung hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos. Kapag lumayo kayo sa Panginoon at nasa kasalanan, hindi magiging pinagpala ang inyong buhay. Tandaan niyo po, ang tunay na kalayaan ay hindi ang gawin ang gusto nyo. Ang tunay na kalayaan ay ang gawin kung anong nararapat. So, parents, bantayan po natin sila. They are worth dying for. They are worth na proteksyonan po natin. Hanggat nasa puder mo, hanggat nasa bahay pa sila, they must obey their parents. Dahil kapag wala na silang sa bahay mo, then wala ka ng influensya. Magiging hindi na 100% ang iyong influensya dahil nasa labas na siya ng puder mo. Magdidesisyon na siya ng gusto niya. Pero kung may impact tayo sa kanilang buhay, gagawin nila kung ano ang nararapat. Ang mga bagay na nakakaluwalhati sa Panginoon. Kung hindi man, at least, ginampanan natin ang tungkulin natin sa ating mga anak. Proteksyonan niyo po sila sa sanlibutan. Tingnan niyo po kung ano ang tinitingnan nila. Tingnan niyo po kung sino mga karelasyon nila. Tingnan niyo po kung sino ang sinasamahan nila. Hindi naman na pagalitan ka agad pag maling mga taong payuhan po natin. Huwag po tayo magsawa na payuhan po sila. Huwag magsawa na ipanalangin sila. Amen? So, stand for the Lord. Live for the glory of God. Parents, you can't monitor your children 24/7, but sa kanila na yon na magiging accountable sa Diyos at kung luluwalhatiin nila ang Diyos sa buhay nila. Ang Diyos nakatingin sa kanila 24/7 kahit hindi mo sila ma-monitor ng 24/7. At alam nila yon na alam ng Diyos kung nasaan sila at kung anong ginagawa nila. Okay? But at least, as a parents, gampanan po natin ang ating tungkulin. Protect them from the influence of this world, from the attack of this culture. So, stand for the Lord at mamuhay po tayo para sa kalawalhatian ng Diyos. Stand your ground. Protect your family. Protect your spouse. Proteksyonan mo yung pananampalataya. Don't give up. Magpatuloy ka sa sinimulan mo sa Panginoon. The enemy is trying to stop you, destroy you, ihinto. And so, may mga discouragement, takot na ginagamit niya, even influensya ng sanlibutan para ikaw ay pabagsakin. So, stand your ground. Protect yourselves and your family. Amen? So, I want to close sa conclusion sa pamagitan ng pagbasa sa verse 14. Sabi dito, huwag kayong matakot sa mga kaaway.
Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh, ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan. Pansinin niyo po, ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, at mga tahanan. Ipagtanggol niyo po, proteksyonan niyo po, ipanalangin niyo, payuhan niyo, paalalahanan niyo ng salita ng Diyos. Kung mahal niyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya, poproteksyonan niyo po sila na hindi malayo sa Panginoon. At kung may mga loved ones tayo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kung mahal niyo talaga sila, pray for them and patuloy niyong i-reach out sila na sila po ay tumanggap sa Panginoon, madala po sa Panginoon.